Guys, maulan talaga dito guys. Grabe. Grabing ulan-ulan na naman. Hala. Ano ba to? Ilang araw. Baka yun itong tinatawag na siyam-siyam. Siyam-siyam na araw. Siyam-siyam na ulan guys. No? Kaya lagi na. Sana naman magsisimba kami mamaya. Wala kaming payong. Tatlo yung payong namin guys. Nawala ng iba. Paano kaya to guys? Pabili ka. Layo naman ang tindahan dito. Magandang umaga. Guys, wala tayong topic. Yung tinatopic natin na mahal ang bigas. Talaga palang may sabotahe pala yung bigas eh. Yung sinasabi ko sa inyo na mahirap mag-araro, mahirap mahirap magtanim. Pero sa totoo lang guys, pagka binili nila sa galingan yung bigas, yung palay pa lang, naalala ko dati, 8 pesos lang isang kilo. Tapos, pagdating sa naging bigas na, salop-salop nga pala dati. Pag pinabili ako ng tatay ko ng bigas, pag naubusan na kami ng bigas, salop-salop na lang. Ayan na naman guys, naghikab na naman ako, kagising-gising ko lang. Ay hindi naman, kanina pa naman ako gising. Bakit kaya? Ang sabi sa akin ng kapatid ko, kaya daw ganito, hikab ng hikab, marami daw oxygen. Yung oxygen daw galing sa puno, galing sa halaman. Oo nga naman guys, ang dami kong halaman dito. Ang mangga ko is 3 puno. Ang nara is 2 puno. Ang santol is 1, 2, 3. 3 puno din. Ang gayabano is 2 puno. Kaya siguro hikab ako ng hikab guys. Pag may pumunta, sobra daw sa oxygen. Pag may pumunta nga dito guys, alam nyo guys, natutulog dito guys sa sofa oh. Kasi guys, naantok daw sila. Malamig daw. Sabi ko, hindi kaya may kasama kami dito. Kaya pag pumunta yung naglalakad ng namin, papeles, si Dexter, naantok daw siya dito. At hindi pa, may bisita ko kahapon, naantok din daw siya dito. Gusto nang matulog. Sabi ko, sige, matulog ka. Hinahayaan ko lang guys matulog dito sa bahay kapag lalaki, pag namin, yung friend na talaga, okay lang. Kahit babae. Nakikitulog dito guys kasi daw nakakaantok. Ano kayong gamot nitong hikab na ako ng hikab? Pero yun nga lang, sabi sa akin marami daw dito, yung oxygen. Sabi ko, saan ba galing yung oxygen? Ha? Ngayong umaga lang. Hindi kaya yan? Siguro. Tapos yun guys, laging inaantok ang mga bisita ko dito. Mangungutang ako dito sa vlogger na to. Utang. Para 100 na utang ko. Mayaman na tong vlogger na to eh. Wala nga sweldo guys. Loko-loko tong lalaki na to guys eh. Utang. Tira ulit sa baka na. Ayan guys, tapos guys inaantok daw sila lang yung bisita ko kahapon, 74 ng edad. Pinakain ko dito kasi naantok na daw siya eh. Kaya, bakit kaya ganon? Diba? Antok na hikab ng hikab. Tapos guys, pagdating sa simbahan, hikab ako ng hikab. Ang sabi ng kapatid ko sa Japan, ang sabi daw ng doktor, kaya daw hikab ng hikab kasi marami daw oxygen. Tom, pumili ka ng biskwit natin to. Ay, wag na, skyplate. Ay, mantika na lang. Bakit? Bili tayo ng itlog. Tsaka tuyo. May kanin dyan, sayang eh.
Ayun guys, yung kwento ko lang sa inyo na big problem talaga. Asan yung wallet ko? Malaki talagang problema guys. Kasi, ano, lagi akong hinihikap guys sa simbahan guys. Yung simbahan namin guys, ang daming guys. Ang daming kahoy, puno din ng kahoy doon. Tapos, naalala ko yung sinasabing oxygen. Yung anak ko dinala sa ospital, sabi wala na daw oxygen. Ano ba yan? Ang talang, Ano itlog? Dalawa. Mantika. Ha? Yan, magkakabig lang kami guys kasi black coffee. Ano ulam, wala tayong payong. Asan yung malaking payong? Nandun sa barak, naiwan ko kagabi. Anak ng tokwa ka naman, no? Paano kami makasimba nito? Kunin mo yun, magmotor ka. Ton, kunin mo yun, magmotor ka. Tanong mo si Riniel kung siya ang nakahiram ng payong ko. Ayun guys. Pero yun talagang problema ko, hikab ako ng hikab. Tapos, sabi ko baka may ano na ako. Kahit sa church, yung church naman kasi namin, marami ring puno. Paikot ng mangga, avocado, gayabano. Basta madami din. Kaya hikab ako ng hikab. Basta pag maraming hikab. Kahit kumpleto yung tulog ko, nahikab ako. Ewan ko ba? Ito na nga yung sakit ko siguro. Hindi ko alam. Pero sana ayun guys, umuulan na naman. Kahapon basang-basa kami kasi inano ko yung yung ano ba to? Yung kanal kasi umuulan. Ayun guys, napaaga rin ako ng labas, napaambon kasi mayroong pumunta sa gitna namin. Magbibinta ng kung ano-anong mga bagay. Guys, kwento-kwento lang to guys eh. Wala naman akong mai-content. Tungkol pala sa guys, bigas. Wala, to 'di ba bago yung bigas-bigas na yan, na muna tayo sa bigas, no? Talaga namang mahirap din talaga magtanim ng bigas guys. Dati guys, naalala ko guys, yung agriculture guys, doon yun malapit sa amin. Yun nga, lahat kami doon nagtatanim ng palay. Tapos lagi kaming nagpaararo, yung ganyan. Lalo guys, pagka nagpakain kami ng mga trabahador, pag nagpaararo, pakainin mo yung 20, 30, ganyan. Pero ang pinapakain namin guys, lang, sardinas na may udong yun. Yun talaga ang pinapakain namin. Ganyan kalalaki, malalaking kaldero noon. Tapos nagdadayo pa yung halimbawa, taga Buena Vista, yan ang magtatanim. Tapos tatanim doon sa Caraga, sa amin, sa Butuan, ganyan. Kaya magastos din yung pagtatanim ng palay guys, kala nyo ba? Tapos pagka minalas-malas ka pa, kakainin pa ng ibon. Yung yung natandaan ko yun, sabi ng tatay ko, anak, alis kami, punta kami ng bayan. O sige tay, tingnan mo kung may ibon ha. O tay. Tapos, anak, bakit ang daming kinainan ng ibon? Sabi ng tatay ko. Sabi mo tay, may dumapo na maya, tingnan lang namin. Kumakain talaga sila ng ng laman ng bunga ng palay tay. Hindi nyo binuga. Hindi, sinabi mo tingnan mo lang tanawon mo lang, tingnan mo lang yung yung maya. Tingnan mo lang kung kung may mayang dadapo. Sabi ng ganun ng tatay ko. Walang hiya kayo. Pala, hihilain pala yung yung glue bead para gumalaw yung ibon, yung tao-tao doon. Hindi ko naman alam na ganun pala. Sabi mo lang tay, tingnan.
Siyempre, tiningnan ko lang din yung ano, kung ano, ibon. Kaya nakakatawa nga yung din yung magtanim. Ang hirap din kaya. Minsan, alam mo nyo ba, ang kalaban ng, ano, ng pagtatanim, daga at saka peste ng palay. Pagdaga at saka yung kinakain ng ibon yung mga ano, bunga. Kaya guys, talagang mahirap din magtanim. Kaya minsan, sabi ko, hindi tayo magtatapon ng kanin. Mahirap magtanim. Kaya dati yung may kaibigan ako, talagang napalaya sila sa bahay nila kasi nagtapon din siya ng kanin. Tapos nung nagtapon ng kanin, pinalayas siya. Sabi ng gano'n, hindi mo ba alam bago nabuo yung bigas, ang hirap gawin, sabi. Pero kung tutuusin guys, pagtingnan mo ng pansin, pagpapansinin mo, talagang mahirap din talaga. Kaya yung anak ko dati dito, pero college niya dati, magtapon ng kanin sa lababo, talagang nagalit yung ama. Bakit nagtatapon daw ng bigas? Pero mura pa yung bigas ha, 20 pa lang isang kilo nun. Ngayon, lalo ngayon, mahal na ang bigas. Mahirap din guys pagka ano, walang hanap buhay tapos magmahal ang bigas. Sa totoo lang guys, mahirap din eh. Talaga. Masabi mo talaga na ayaw mo nang mag-ampon. Kasi mahal na ang bigas. Ay naku guys. Danas na danas namin guys. Lalo pag nagtanim kami. Tapos yung tinaniman pa, maraming linta. Habang nagtatanim ka, sinisip-sip yung dugo mo ng linta. Naranasan namin yan guys. Yung pumipitik sa paa. Naku. Ang high blood yun, nagpasip-sip ng dugo sa talinta. Pero kami, takot na takot, diring-diri kami. Dati nga dumaan lang kami sa ilog. Kawawa yung kapatid namin kasi tumakbo kami. Tapos yan, naiwan, hindi namin malaman kung paano anuhin yung linta. Yun. Ang hirap din kaya. Tsaka, bukod pa sa pag magpatanim ka, may ano pa yan ha, may schistomiasis pa yan nga. Yung lugar na tinirahan namin, kung siguro kung di kami umalis doon, baka nagkaroon kami ng mga paglalaking mga tiyan. Kasi may schistomiasis ang lugar doon. Kahit daw yung kangkong may chistom eh. Kaya hindi namin kinakain yun. Pinapakain lang namin sa baboy. Kaya ang mahirap din talaga. Lalo na yung ano, yung nakikitanim lang, mahirap din. Buti na lang yung ano ni Mr. President, prioridad ang magtataka kaysa may-ari. Yun guys, yun lang guys ang kwento-kwento natin. Kasi talagang nagkakautang-utang na ako sa bigas. Totoo yan, ang hirap eh. Kung ano lang, talagang kaya natutuwa ako dyan kay Sir Sir Paul, yung biyahero, talagang naunawaan niya yung kahirapan ng kasi guys, dati doon kami napunta ni Sir Paul. Papuntang Davao na yun, malapit na kami doon, konting kimbot na lang, yun na yun. Maraming bye-bye guys. Thank you very much. Kung manonood kayo guys, okay lang. Kung hindi, happy lang din. Bye-bye guys.